Patuloy na nagiging usapin ang mga insidente ng school violence at ang mas nakakatakot, hindi lang ito nagiiwan ng sugat kundi nagdudulot din ito ng negatibong epekto sa mental health ng ating mga kabataan. Panoorin po natin ito. Napakaraming bagay ang pwedeng matutuhan sa paaralan. Ngunit para sa ilang kabataan, ito rin ay lugar na pinanggagalingan ng takot at karahasan. Patay ang 3 estudyante habang 7 ang sugatan sa pamaril ng kapwa nila mga estudyante. Sa kapapasok lamang po na balita, umakyat na sa 20 ang naitalang sugatan sa pamamaril sa loob ng isang paaralan. Ayon sa Program for International Student Assessment, tinatayang 65% ng mga estudyanteng Pilipino ang nakararanas o exposed sa bullying. Simula noong June 16, ngayong taon, umabot na sa 32 estudyante ang nasugatan habang 3 ang nasawi sa 15 kaso ng school-related violence. Ano nga ba ang epekto nito sa kanila at paano natin masisigurong ligtas ang kabataan mula rito? At para bigyan tayo ng karagdagang impormasyon tungkol dito, kasama natin ngayon si Dr. Joan May Perez de Farial, isang psychiatrist. And good morning sa iyo, Doc. Good morning, Ma'am Ice. Good morning, Sir Joshua, at sa lahat ng mga nanonood. Rise and Shine, Pilipinas. Doc, good morning. Good morning, Doc Joan. Welcome back Thank sa you. Rise and Shine Pilipinas. Ito, Doc, kapag nakararanas ng anumang uri ng violence ang isang estudyante, paano po ito nakakaapekto sa kanyang mental health? Yes, start tayo siguro, Sir Joshua, very quickly lang with the scientific basis for this. Okay. Kasi kahit naman sino, no, kung may threat sa ating sa ating safety, sa ating security, ay nagdudulot ito ng pag-activate ng fight or flight response. Okay. So na-activate yung sympathetic nervous system natin. Fight, it's either you laban na magiging proactive ka, self-defense, or makikipaglaban ka to protect yourself, or flight, takbo, withdraw, retreat, na yung iba naman freeze response, parang tulala, hindi sila makagalaw, shock. So tama yun, Ma'am Ai. So from there, makikita natin kung ano ang impact nito sa ating mental health. So for example, kung tayo ay nasa fight mode palagi, kasi lalo na kung paulit-ulit, it may lead to yung feeling na lagi kang hypervigilant, lagi ka mapagmasid, parang hindi ka makaka-focus sa school, hindi ka makakapag-concentrate kasi lagi kang alert lagi or konting ganun lang, parang takot ka kaagad. Usually naman, of course, takot tayo na masaktan for self-preservation, self-protection. Flight tayo. So, withdrawn behavior. Ang isang bata ay mas lalong, baka mahirapan na, no? Nagkakaroon ng school refusal, for example. Because takot sila, no? Na baka mangyari ulit at ma-expose sila doon sa type of fear. Takot, no? Na dulot nitong violence, lalo na kung ito ay paulit-ulit. Like, in some cases of bullying, di ba? Kung hindi na-address yung bullying na na-mention kayo na sa data, ay patuloy ang takot. So, magkakaroon ka ng pagbagsak ng self-esteem. Ang isang bata, pag hindi niya naintindihan, bakit ako ang laging target? Lagi ako ang nabibiktima. Affected ang kanilang self-esteem, tingin nila sa kanilang sarili, may problema ba sa akin? Bakit lagi ako ang inaagrabyado? Or it can also lead to symptoms of anxiety, depression is very common. And of course, trauma. Yes. It can be very traumatic, lalo na kung ang type of violence that they're exposed to is something na meron talagang direct impact sa kanilang safety and security. Yeah. Nabanggit mo nga kanina, no? Yes. Para ba sa boys' school? Parang Oo. kayo fight. Kasi ang nangyari Lagi. sa akin dito, Doc, Oo. sobrang tanda ko pa, even the name of the school, DBYS, Doña Basilica Yanco Elementary School, sa Namayan, grade 3 ako. Bata, well, we were kids, grade 3. Yes. Sinaksak ako ng lapis ng kaklase ko. Hindi ko sinabi sa parents ko, but then it was just minor. Paano pa kaya yung mga batang mas severe yung violence na naranasan? So, paano po yun? Sa mga magulang, Doc Joan, Yes. ano po yung maaari nilang ipayo? Kasi pagkabata ka, ang peer pressure nandyan eh. Sasabihin sa'yo, sumbongero ka naman, susumbong ka na sa may tatay ganong mo, factor. susumbong ka sa nanay mo. Ano po yung pwedeng ipayo ng magulang sa kanilang mga anak para mas maging open sila pagka nakakaranas sila ng ganitong bullying Minsan sa school? natatakot pa sila magsabi Yes. sa parents nila eh. Yes. Diba? Yes, Ano correct, po? correct. Tama yun, Ma'am Ai, Sir Joshua. Kaya always ang tingin natin dito sa any form of violence sa school, bullying, etc., it takes a whole of a nation approach talaga. Number one,
So parents, no, kailangan sila, aware sila. Any subtle, kahit na change in behavior, pag Okay. napansin nila na hindi naman ganito ang anak ko before, parang ngayon mas nagkukulong siya sa kwarto, mas nagiging secretive siya, hindi siya pala kwento, kung dati madaldal siya na, ma, ito ang ginawa namin sa school, tapos biglang tahimik na. Then the parents, it should alert them na kamustahin lagi ang mga anak nila. And mas maganda ang questions nila is yung hindi siya close-ended na answerable by a yes or no. Mas maganda yung para ma-foster na yung engagement ng anak nila sa kanila. And open lagi ang lines of communication na walang judgment. No judgmental comments. Para hindi matakot yung mga anak na lumapit at magsabi kung ano yung nangyari sa school at kung ano ang kanilang mga nararamdaman. So avoid ng mga parents siguro na ay, wala yan. Mga comments na gano'n, hindi na nakakatulong or nung time ko nga, gano'n. Hindi. oo. Kasi we should never compare. Kasi alam natin na nag-evolve na rin ang panahon. Iba nung time ng mga parents natin, iba sa time ko, iba sa time Yung ninyo. pag-discipline dati rin, oo. mas mas Oo. tough. Diba? Yes. So avoid comparison, no judgmental comments, and handa lang tayong makinig lagi with an open mind and open heart. Sa schools naman, sana ay very aware din ang mga teachers. Ano na yung mga nila class advisors or of Yes. course sana may mga school guidance counselors na handang lapitan also ng mga students na they feel that safe space na sa kanilang mga schools, sa kanilang mga paaralan para they can go and approach teachers. Na teacher, ito po yung nangyari, na walang judgment again, and of course, very open and trusting yung relationship. Eh, Dok, paano yung mga batang magaling na magtago ngayon? Kasi yung ibang mga bata, akala mo masaya sila, pero when they're alone in their room, meron na silang pinagdadaanan. Yes. So, I mean, nabanggit mo, Doc, na Correct. pagka may nabago sa behavior nila, Yes. naging Dapat secretive. sensitive yung magulang. So, paano yun? Paano sa mga magulang, sa parte ng magulang yun? Kasi yung mga experience yung mga magulang, hindi naman yung anak ko, parang wala naman ako nakitang sign eh. Lagi naman siya masaya, pero at the end, yun nga, may nararanasan pala, may pinagdadaanan pala mabigat. Maaaring mangyari talaga yon, Sir Joshua. Kasi sometimes ang feeling ng isang anak is parang ayaw na niya makadagdag Yes. sa problema sa family, or ayaw niyang maging source pa siya ng stress ng mga magulang. So meron ganon kasi there is that guilt feeling sa kanila. So mabait yung anak. meron sila mga ganon eh. So kailangan ang mga magulang talaga should be very sensitive. Sensitive, yeah. Sensitive sila. Aware talaga dapat sila. And perhaps mga keep it a pagbabago. routine, no, Doc, na parang there's always a communication after school. Yes. Parang maging routine lang ba? Regular check-ins ang tawag natin doon. Pag-uwi. Pag-uwi, sabay-sabay kumain. Anak, ano bang pinakamaganda experience mo sa Yes, school yes. today? Parang That's what I gano'n. do. Yes, tama yun, Ma'am Ice. Para at least yung the conversation is there. Aware tayo na meron palang nangyari na nahirapan siya sa isang Yes. subject. So, pwedeng okay. kung nahirapan sa isang subject, ano pwede natin gawin, anak? In no? that way, madedetect din kung may pagbabago, may changes no sa kwento ng bata. Oo. Pero Yes, Doc, bukod oo. naman sa biktima, posible kasing may epekto rin to sa mga nakaka-witness. So what are Correct. these effects po ba bukod sa victim, sa mga Oo. classmates, sa buong school? Correct. Ang tawag natin sa kanila, Ma'am Ice, mga bystanders. So, sila yung nakaka-witness. Again, kahit naman sino na makaka-witness, it can be very traumatic. So trauma pa rin ang maaaring maramdaman nila, and it can also activate yung fight or flight response pa rin na sinasabi natin kanina. Maaaring nandyan yung will nila, gusto nilang tumulong to fight for the victim, but sometimes gusto din nilang lumayo Ayaw kasi takot din madamay. sila because of the fear na baka sila din madadamay or sila din ay masasaktan. But again, it can be very traumatic kasi ang trauma naman kasi hindi lang siya yung ikaw ang victim, it can happen to the bystanders, yung mga naka-witness, or even doon sa mga nakarinig. Okay. Kung ano ang nangyari. Maaaring it can be traumatic also. Okay. Dok, paano yung mga nabiktima ng bullying? Tapos, paano magiging intervention ng magulang Yes. sa eskwelahan na to the point na hindi ito magkukos ng another bullying? Kasi Yes. minsan nagsumbong si Chikiting, nagsumbong si Kiddo, tapos ang nangyari, dumating si magulang, lumusob sa eskwelahan, inaway yung mga nambubuli. So, anong nangyari para magkukos pa ng another bullying? So, what is the proper Correct, intervention correct. for this one? Tama yun, Sir Joshua. Kailangan talaga ito, as mentioned kayo na whole of a society approach, kung Okay. ito school. So, kung kinakailangan, there should be that meeting. Usually, ginagawa namin yan, meeting with the parents,
the school system, kung sino ang representative ng school, and of course, keeping in mind yung best interest lagi ng victim, pati na rin in fact yung nangbubuli. Kasi yung mga nangbubuli kasi meron din yung underlying root causes Yes. kung bakit nila ito ginagawa. So, kailangan matulungan din sila. So, parehong tulungan natin lahat ng mga bata. Kasi ano naman nasa developmental pa naman sila stage na maaari pa talagang ma-change, magbago, or especially if ma-address ang root causes. Parang ang sinasabi pa nga yung mga nambubuli, yung mas may matinding pinagdadaanan sa kanilang pamilya. At home, probably. Yes. Kaya doon nila nalalabas. Yes. Multiple factors ito. Hindi natin And masabi. online oo. gaming, yun yung ano ngayon, di ba? Yes. Maaring, siya, Ma'am Ice, no, it can be one of the risk factors, pero not the sole Not to Okay. risk factor. Kasi always yan, Contributory. interplay. Okay. Oo, maaring parenting, sa household stress, finances, sa school, academic, social environment, maraming factors talaga which would come into play. Yun, That's right. tama yan. Well, maging parte tayo ng isang ligtas na komunidad para sa kanila, mga ka-RSP. Thank you so much, Doc Joe. Yeah, so ang message ko lang, safety is always the priority and it Yes. takes a whole of a country approach para ligtas ang ating mga kabataan. Yun. Thank you, Ma'am Ice, Sir Thank you so Joshua. much. Thank you, Thank you. Doc Jo. Rise and shine, Pilipinas.